mabibisto lalo ang pagiging korap ni Duterte. Yan ang mangyayari dyan, mga kotsero. Bakit? Kasi itong si Congressman Janet Garin ay gusto pa imbestigahan ang Duterte Death Spree. Duterte Death Spree. DDS. Duterte Death Spree nung panahon ng pandemya. Naalala nyo, mga kotsero, nung panahon ng pandemic, kaliwat kanan, umutang si Digongong Duterte. At dahil dyan sa pangungutang na yan, mga kotsero, lumiit ang ating fiscal space. Ibig sabihin, mas marami tayo ngayon dapat bayaran. At dahil mas maraming kailangan bayaran sa ibang bansa, at dito rin sa loob ng ating bansa, yung serbisyo na maibibigay ng ating gobyerno sa publiko ay malilimitahan din. Ang epekto po niyan, mga kotsero, ay nararanasan natin ngayon sa Marcos administration. Buti na lang, mahusay si PBBM. Buti na lang, mga kotsero, ang naging presidente natin ay si PBBM dahil namamanage ng maayos yung utang na yan. Kasi kung hindi, yak. Pero anyway, ito po yung sinabi ni Janet Garin itong kahapon, no, sabi niya. Garin wants Congress to investigate Duterte admin 7.2 trillion debt. Ay, may 7.2 na ngayon. Siyempre, may interest na eh. Grabe. Ito kasi sabi niya, government loans is a very serious matter. Seryoso talaga yan. Kung sika personal na utang, seryoso bagay yan eh. Why? Sinanla mo kasi yung future ng iyong mga anak at mga apo. And sometimes, it's even more than that. Tama naman yun. Loans should be dealt sacredly. Kasi minsan, madaling umutang pagkatapos bahala na si Batman sa bayaran. Ayan. Mga kotsero, just for context, no? Pag-usapan natin to. Ito yung video kung saan kinuha yung topic na yan. At pakinggan lang natin, mga kotsero, para alam natin kung saan nanggaling si Congressman Garin. Okay, Gab. No more comments from our source person. May call on Ed Galvez from FEBC Radio. Good morning, Com. Meron po mga news report na nagsasabing yung maturing COVID loans ng bansa ang lalong nagpapataas ng utang ng Pilipinas. Tapos dahil hindi daw transparent ang paggastos kasi may mga non-disclosure agreement sa vaccine procurement na hindi na declassify. Additionally po, may sinabi si Secretary Gadon na ang inutang ng Duterte administration sa 6 na taon ay mas mataas pa sa utang ng bansa mula kay President Quezon hanggang kay Pinoy. 89 years po. Ano po ang masasabi niyo? Ina. The issue on loans is not new. If you will observe, nung mga nakaraang oversight budget hearings under the Committee on Appropriations, natakal ito. Minsan kasi yung iba hindi nila naiintindihan. They think it's a simple matter, but government loans is a very serious matter. Why? Sinangla mo kasi yung future ng iyong mga anak at mga apo. And sometimes it's even more than that. So why is it important to talk about this? Kasi hindi pwedeng may blanket authority lang eh. Just like what we saw in the pandemic. Nung pandemic kasi, parang naging excuse na umutang kaliwat kanan. Example, when we were dealing with vaccines. Ilang bilyon ang inutang para sa bakuna, but when the vaccines were there, napakahirap nung distribution and accessibility. Kasi meron ka pang mga powerful people na dapat tawagan para magkaroon ka ng share ng bakuna dun sa grassroots level. So, accessibility was a problem. Politicizing vaccine distribution was another problem. And then the prioritization, nung ando dun ang mukha ng infeksyon, may bakuna naman, pahirapan. Para bang, I hope I'm wrong, but apparently, there was the intention of creating an artificial shortage. Alam mo yun, kunyari walang stock, pero ando dun naman yung kanilang mga buffer stocks. Para kapag kunyari walang stock, syempre may demand yung tao, bibili ka ng sangkatutak. But the major problem there is we lost that opportunity of vaccinating the vulnerables.
na kung saan by the time na yung DOH naglalabas ng guidelines, wala na eh. Marami ng matay, marami ng mga nahawa. Kasi nakita naman natin na yung protection ng COVID vaccine is not really that long term. So nakita naman natin ay ang daming inutang para sa bakuna again. That's a no-no. So loans should be dealt sacredly. Kasi minsan madaling umutang pagkatapos bahala na si Batman dun sa bayaran. Ang problema, kunyari ngayon, meron tayong monkeypox na naging mpox, and apparently the virus is mutating fast. It will not entail a situation like COVID. However, when the WHO declares a public health emergency of international concern, it simply means prepare your war chest. Prepare your budget para meron kang panglaban kapag ito ay lumaki pang lalo. So, ito ang problema natin ngayon. And then we also have problems on climate change. Ang dami nating problemang kinakaharap, pero ang pinakamalaki nating harang sa ating paggalaw at pag-unlad ay yung sangkatutak na utang na hindi naman natin alam kung tayo ay nagbenepisyo, pero pilit na pilit at wala tayong magawa, hindi binabayaran ng ating bayan, ng ating mga kababayan. Totoo yan, mga kotsero. Alam nyo ba, ito babalik na tayo sa pandemic. Yung nangyari ho ng pandemic, alam nyo po ba na noong pandemic ay ang ginamit lamang sa 7.2 trillion na inutang ni Duterte noong pandemya, ang ginamit lamang para sa pandemya ay hindi pa umabot ng 1 trillion. DBM releases 690 billion for COVID-19 response as of end of quarter 3 ng 2021. Imagine, utang kaliwat kanan. Kasi yung pandemic, mga kotsero, ano yan 2020 hanggang 2021 yan eh. Nag-start yan, March, at least sa Philippines, so nag-start ang lockdowns natin, March of 2020. Tapos, natapos ang lockdown ng around June or July of 2021. Bakit tinapos? Kasi mag-e-eleksyon na. So, dahil eleksyon na, pinabayaan na lumabas ang mga tao. Pero so, nung panahon na yon, mga kotsero, simula 2020 hanggang 2021, mga kotsero, ang ginastos lang ng DOH para sa COVID ay 690 billion. Wala pang 1 trilyon. So, mga kotsero, it begs the question, nasaan ngayon yung 6? Nasaan yung 6 trillion? 6.2 to be exact. Nasaan yung 6.2 trillion? Hindi na ako natin alam kung saan dinala. Sabihin na natin na yung 6.2 trillion na naging national budget for 2021. Okay, granted. Actually, hindi pa kaabot ng 6 trillion kasi if I'm not mistaken, ang ating national budget for 2021 is more or less around 4 trillion lang. So, sabihin na natin, less than 1 trillion ang ginastos para sa pandemic. Meron kang 4 trillion na national budget. That's only what? 4.6 trillion? Nasaan yung natitira? Nasaan? Ano nangyari dun sa sobra na inutang? More or less around 2 trillion or 4 trillion pesos. Nasaan siya? Kaya ako, mga kotsero, agree ako nung sinabi ni Congressman Garin na kailangan imbestigahan itong utang. Ano nangyari dito? Kasi napakalaki. Napakalaki. Imagine, mga kotsero, 4 trillion lang ang naging budget natin noon nung panahon ni Duterte. 4 trillion lang. Tapos ang inutang natin, 7.2 trillion. Tapos less than 1 trillion lang ang ginastos para sa pandemic response. Something is really wrong. Something is wrong.
Nasaan ang 2 trillion? Ano nangyari? Hindi ko natin alam. Kaya ako, agree ako kay Congressman Garin nung sinabi niya na kailangan imbestigahan yung utang kung saan napunta. Not only that, mga kotsero, hindi lamang po napakababa ng ginastos, less than 1 trillion ang ginastos para sa COVID response. Ang daming vaccine ang nag-expire, nasayang. In fact, ang total amount ng mga vaccines na nasayang ay nasa 47.9 trillion ang million pesos. 47.9 million pesos. Sinabi ko yan ni P. Cayetano. 49.7 trillion, no? Hindi. The vaccine wastage of COVID vaccine of vaccine wastage is 49.730 million pesos. Nag-expire, expiration beyond shelf life. Ibig sabihin, hindi nagamit. So, bumili ng napakaraming bulto-bulto ng COVID-19 vaccine nitong kalaunan. Baka ito yung sinasabi ni Congressman Garin na artificial shortage. Na wala naman talagang shortage ng vaccine. Pero sinasabi lang ng powers that be, yung grupo ni Digong, yung gabinete ni Digong, na kulang tayo sa vaccine. So, umorder ng umorder. Hindi natin alam kung may patong pats pa yan. Umorder ng umorder. Parang kung familiar kayo, parang ito, yung, saan na yun? Yung Parmalee. Parang ganyan. Parang yung Parmalee. Kahit hindi kailangan, binili ng mass produce. Nagkaroon ng napakalaking bilihan kahit hindi kailangan. Bakit? Hindi ko natin alam. Tumungpat sila eh. Tuloy natin itong video. Mahaba pa to. May 5 minutes pa. Thank you, ma'am. Well, in addition to that, let's go back to let's contextualize. I think the question was the loan that was entered into during the pandemic. We were at that point in time under the emergency, state of emergency. I guess we need also, gusto ko lang i-re-echo yung sinabi ni Ma'am Janet kanina. I think we also need to revisit, how can we actually enter into a loan whenever there's a declaration of state of emergency? Tama. I think the loan should be the last resort. I think we need to make use of the fiscal, the capacity of the budgeting process by which we have already access for funds in terms of calamity that may happen or may strike in the future. Tama yung sabi po niya, if wala namang problema sa pag-uutang, but as long as we also have a system where the country can make good of debt payments, yun ang problema eh. Kasi if you excessively grant this power, I think, sabi ko nga, kailangan tingnan muna with the context of pandemic, and the COVID, kasi first time yun eh. Kung nag-excessive yung power to enter into a loan, excessively, I guess that is something that we need to revisit because the impact of that is nagkaroon ng sobrang daming yung loans, yung interest, etc. Which I guess that would really put the country in a bad situation where our credit standing in the international community may also be affected. So it's a system. It happened during the pandemic, and there's a lesson to be learned. Tayo. And I guess on my part, I guess we need to revisit that kung policy or law that grants a branch of the government to excessively enter into a loan just because we are under a state of calamity. Walang problema sa pag-uutang. Basta yung pag-uutang ay may capable ang isang bansa tulad ng Pilipinas to make good of debt payments. Unfortunately, sa ngayon, mukhang we are having trouble. I think this administration is having problems and challenges to make good of that debt payments. And ang direction sa ngayon ng this administration
is to really pay what is necessary na kailangan natin i-pay as part of the loan, and to make good of our credit standing international community. This is a lesson that we need to really, this is a lesson that we learn in a hard way, and we need to really institute a system where in the coming years that's emergency that may happen worldwide, tulad ng pandemic, we would not have to resort to loans in utang na po pwedeng magbayad. Sabi naman ni Man Janet, ay isanla mo yung future ng ating bayan at mga kabataan natin. No? Sila pa ang magbabayad sa utang na na-incur. Ano di ba mga kotsero, ito pala yung tungkol dyan sa bayaran ng utang. So far, the Philippines is doing quite well, no? Pagdating dyan sa obligasyon natin sa pagbabayad ng utang. No? Kung titignan natin, ito yung numero, yung ating, tawag dito, ito. Yung ating debt to GDP percentage ay nasa 62.1%. This is 2022. August 23, 2022. Ang ating pong debt percentage ay nasa 62 debt to GDP ratio ay nasa 62.1%. So, actually, ang threshold daw, sabi ng ating mga ekonomista, ay nasa 60%. So, dito medyo nanginginig-ginig na tayo dapat dyan. Kasi, wait, 62%. Lampas-lampas na tayo doon sa average, sa global average threshold na utang na 60%. Ito yung iniwan ni Digong ay PBBM, 62%. After 2 years ni PBBM, mga kotsero, actually, di pa nga 2 years lang. Di pa nga 2 years, 1 year lang. After 1 year, mga kotsero, ito na yung ating debt to GDP ratio. 60.2%. Tapos, end of 2022, nung matapos, nag-iwan si Digong ng 62% na utang. End of 2022, naging 60% na yan, 0.9%. Tapos, 2023, naging 60.2% na lang siya. So, ibig sabihin, mga kotsero, pagdating po sa debt, sa ating debt obligations, nababayaran po ang utang. If I'm not mistaken, nagbayad na yata ng mga 1.8, almost 2 trillion si PBBM sa ating mga utang sa international utang natin. And I think there's also some of domestic obligations there. Kaya nga mga kotsero, ang sabi ng isang credit rating agency ng Japan, in-upgrade tayo sa A. PH gets second A credit rating from Japan agency, ICE upgrade from major debt watchers. Ang ganda ng ating fiscal standing ngayon. Ratings and Investment Information Incorporated, RNI, upgraded its rating on the Philippines from BBB positive last year to A negative with a stable outlook. The Bangko Sentral ng Pilipinas said Wednesday. So, this is the second A-level rating the country has secured after the Japan Credit Rating Agency Limited upgraded the country to A negative, A minus in 2020. So, mataas na ngayon ang ating credit rating dahil sa pagbabayad ng debt obligations natin ni PBBM. Buti na lang talaga si Presidente ang si PBBM ang Presidente. Pero, even with that, mga kotsero, kailangan din po natin isipin na ayon po sa mga ulat, ang atin pong debt payoff, ang pagbabayad po ng total na inutang na Duterte, ay pwedeng umabot ng 2 henerasyon. So, 40 years. Actually, kung titingnan natin yung ay yung, 20 years is 1 generation. So, yun, 40 years guys. Yun ay sa 1.31 trillion pa lang ni Duterte. Pero luma na to report na to, 2022 pa. So,
So, ngayon, if I'm not mistaken, nabayaran na ni PBBM yung mga 1.8 trillion, if I'm not mistaken. I could be wrong. Let me get back to you on that. So, balikan natin to. One more question, ma'am. Idagdag ko lang very quickly ha. Just to laymanize, yung aligasyon na umutang ng 7.2 trillion yung nakaraang administrasyon, hindi kasi yan pareho ng umuutang ka lang sa kapitbahay or umuutang ka sa bangko at pwede ka nang tumakbo. Dito kasi, pag umutang ka at ang garantor ay ang Pilipinas, meron tayong automatic debt servicing na tinatawag. Right. Ibig sabihin, gustuhin mo man o hindi, Babayaran mo yung utang. babayaran mo yung utang na yan, Correct. kinakaltas yan Correct. sa budget ng Pilipinas. So kung malaki ang utang, hindi na halos makagalaw ang gobyerno. Ang katanungan, bakit ito dapat matingnan? Para magkaroon ng mga batas na kung saan lang at ano ang parameters kapag ikaw ay uutang. Not like in the situation of the pandemic na ang mahal-mahal ng testing na binabayaran ng bawat tao. Oo, 3,000. Ang laki-laki na nagastos ng PhilHealth dun sa testing. Sinisingil pa yung tao aside sa bayad ng PhilHealth. Pero nakikita natin, bilyon-bilyon ang inutang para sa testing. Dapat libre yun. Yung mata na yun, para makita natin yung kalaban natin sa gyera ng COVID, should have been for free because umutang tayo ng iilang bilyon para makaprovide ng testing sa mga Pilipino. Diyos ko. Ma'am, Idadagdag ko lang po, no? Yung itong mga utang, tayong sabi po ni Ma'am Jani, itong mga utang automatic dapat bayaran. It's not a question whether we can or we cannot, we must. Diba? Sa arrangement na yon. Kaya naapektuhan minsan, pag sumobrang utang, naapektuhan po yung social services natin because it actually affects the fiscal space na gagamitin ng gobyerno. Tulad ng budget hearing ngayon, bakit masyadong tight ang mga budgeting ng mga line item, tas naapektuhan ng services? Kasi nga, portion of the money that we collected, the revenue that we collected, goes directly to the utang, into the interest. May interest pa yan sa mga loan Kaya lumiliit yung fiscal space every time na nagsasubmit ang DBM ng kanilang budget. So, kung hindi man natin maramdaman kasi parang sa ang nagbabayaran ng gobyerno at saka ang ibang monetary mga loan institution, international loaning institution, naapektuhan sa ordinaryo na tao, naapektuhan dahil lumiliit yung serbisyo at programa na nalalaan na dapat ay mas malaki ang budget dahil because we need to pay that utang. Tama naman yun. So, yung mga nagrereklamo na mga bubulagers na nagsasabi na nagugutom pa rin kami. Yan. Nagugutom kami. Mahirap pa rin kami, etc. etc. Baka kung gusto nyong balikan yung utang ng poon nyo, ni Digonggo. Baka gusto nyo ho siyang sisihin. Kasi, tulad nga nun, may automatic debt servicing sa ating gobyerno. Pag imagine niyo lang, ibig sabihin ng automatic debt servicing ganito. Halimbawa, sumahod kayo. Pag sahod nyo, automatic, nakakaltas na yung utang nyo, yung mga utang yan. May utang ka sa ganitong online app. May utang ka sa tindahan nyo. May utang ka sa bangko, etc. etc. Automatic, kinakaltas yung sa sahod mo. Yun yung automatic debt servicing. Ngayon, yung matitira sa'yo, yun yung pambubuhay. So, halimbawa, kung 1,000 sinahod mo sa isang buwan, tapos may automatic debt servicing ka, naningil agad yung mga creditors mo ng kalahati ng 500, yari ka. Mabubuhay ka sa 500. Buhay mo yung sarili mo sa 500. Yun po yung ibig sabihin dito ni Kung Adjong. Dahil automatic debt servicing, kailangan bayaran mo muna yung utang, lumiliit yung budget para sa Pilipinas. Pagkakasyahin mo ngayon yung 500 para sa buong Pilipinas. Yun yung ibig sabihin mo. So, kailangan mo talaga imbestigahan yan. Ano bang nangyari doon sa pera na nakalap nung pandemic? Ano bang nangyari? Kasi, kung walang nangyari dyan, baka naman merong isang tao na liable, na pwedeng maging liable sa pagpapabaya na ito. Nagpabaya Hindi mo na siya may impeach kasi hindi na siya presidente, pero baka pwede mong kasuhan.
dahil nagpabaya ng wagas. Hinayaan niya na mapaol sa utang ang Pilipino at dahil dyan, hindi niya nagawa ang nagawa ng maayos ang kanyang trabaho bilang Pangulo ng Pilipinas. Diba, Digong? Diba, Digong? Anyway, mga kotsero, hanggang dito lang po tayo sa video natin today. Maraming salamat sa inyo patuloy magsumar sa ating channel.